Oh, that. Tumango ang lahat, it was make sense. Panglima, eye contact, para sa kabuoang 20 puntos. Nagtanong ang isa pang tao, ano ang eye contact? Ang gilid ng mata ay, ang mata ng ating Wendy County Lord sa iyo, ang puntos na ito, ay i-score ng County Lord. Ika-6, talento, 200 puntos. Ika-7, aktwal na labanan, 150 puntos. Sige, ang 6 na item sa itaas, ganyan ka ma-score, ang kabuoang score ay magdadagdag ng hanggang 530 puntos, hanggat ang huling score ay maaaring lumampas sa 400 puntos, lahat kayo ay magkakaroon ng pagkakataong makipagkita sa ating Wendy County Lord. At hayaan ang County Lord na pumili. Ngayon, gagawin namin ang una, pangalawa, at pangatlong item, na ang marka ng hitsura, marka ng edad, at marka ng family history. Mangyaring pumila ng isa-isa at pumasok sa 3 espesyal na silid, bawat kwarto magkakaroon ng 10 tao na magsuscore sa iyo para sa 3 item na ito at matanggap ang iyong mga scorecard. Ang sumunod na hakbang ay ang mahabang pila ng pagmamarka. Hindi nagmamadali si Lance, kaya tapat tayong pumila. Na si Malik, gayunpaman, ay walang pasensya na pumila at direktang pumasok sa scoring site. Mayroong 3 mga silid sa lugar ng pagmamarka, at bawat tao na ang turn nito, ay isa-isang pumasok sa bawat isa sa 3 silid. Sa ngayon, sa unang silid, mayroong 10 tao, ang 10 taong ito ay responsable sa pag-score ng mga marka ng hitsura, lahat sila ay babae, lahat sila ay mga dalaga ng Wanyang Royal Palace. Yes, let the girls score the appearance, they know best kung sino ang pangit at kung sino ang gwapo. Ang pangit mo naman, bigyan kita ng 3 puntos sa susunod. Hoy, nakakadiri tingnan, 2 points, wala na. Next. Paf, suka, itong produktong ito ay naglakas loob din na dumating na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa, 1 punto. Sa sandaling ito, ang mukha ni Malik ay malamig, oo, ang markang ito ay ngayon lamang ay sa kanya. Ang mga batang babae na ito ay hindi kilala si Malik, hindi nila makita ang lakas ng martial arts ng iba, lalong hindi maapektuhan ng anumang katanyagan. Pumasok si Malik, talagang binigyan siya ng mga babaeng iyon ng ganoong rating, sinasabing naglakas loob siyang lumapit kahit na may mga ganoong kalakal, na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa, ang salitang ito, ay labis na nasaktan kay Malik. Pinangunahan ni Malik ang isang 1-point sign palabas ng silid, nakita ng kanyang mga tauhan, abala sa pag-aaliw, okay lang, young master, although 1 point, pero itong total score ay 30 points lang sa likod ng talent score pero may 200, sa oras na iyon ang iyong mundo. Malik lamang ang pusong ito comfortable ilang naisip, sa kanyang pusong isinumpa, ang mga batang babae, hindi nakakagulat sa isang buhay ng mga batang babae, walang punto ng paningin. Si Malik ay pumasok muli sa pangalawang silid, siya ay 76 na taong gulang, medyo mas matanda, at ang kanyang balat ay maitim at mukhang mas matanda, kaya nakakuha si Malik ng 10 puntos para sa kanyang hitsura. Ang ikatlong silid, family history, si Malik ay anak at apo rin ng isang Marquis King, at para dito, nakatanggap siya ng 30 puntos. Sa kabuuan, nakakuha si Takayuki ng 41 puntos para sa kanyang 3 item ngayon. Kaya lang, ikot ng ikot, sa wakas ay turn na ni Lance. Pumasok si Lance sa unang silid. Wow! Sabay-sabay natili ng 10 dalaga. Tuwang-tuwang sinabi ng 10 babae, sa wakas ay dumating na ang isang disenteng. Anong disente? Parang lalaking Diyos na bumaba, okay. Buong marka. Sobrang gwapo, sana maging magkapare sila ni Prinsesa. Pinangunahan ni Lance ang 30 puntos na pag-sign out sa unang silid. Pumasok si Lance sa pangalawang silid. Ilang taon ka na? 73. 73 na at mukhang bata pa. Well, not bad, this score can't be low. Ilang miyembro ng pamilya mula sa pangalawang kwarto na nakakuha ng second room ang nagsabi na ang pangalawang kwarto ay nakuha ng Wanyang Royal Family, hindi rin nila makita ang lakas at hindi naapektuhan sa kahit anong paraan, tinitingnan lang nila ang hitsura ng pagiging bata o hindi.
Gayunpaman, bagamat hindi mukhang matanda si Lance, kahit papaano ay naroon ang kanyang edad, kaya nakatanggap lamang si Lance ng 20 puntos. Ang ikatlong silid. Maaari bang magtanong, saang pamilya ka nanggaling? Oh, walang pamilya, sabi ni Lance. Paano ang pamilya mo, may malalakas ba sa pamilya mo? Hindi. So, sorry, 0 points lang ang maibibigay namin sa iyo para dito. Nako, hindi mahalaga. Katulad noon, nakatanggap si Lance ng kabuoang 50 puntos. Natapos na ang unang araw ng pagpili. Si Lance ay unang bumalik sa inn, at ang ikalawang araw ng pagpili ay magaganap bukas. Ang ikalawang araw bukas ay isasagawa, Harmony Ability Score, Edge Score, at Talent Score. Ang ikatlong araw ay isasagawa, ang aktwal na marka ng labanan. Pagkatapos, ang mga may 400 puntos o higit pa, lahat sila ay makikipagkita kay Prinsesa Wendy at makakahanap ng panalo. Sa kabuuan ay 3 araw. Gabi. Sa boudoir ni Wendy. Miss, labas na ang score ranking ng unang araw. Hayaan mo akong tingnan. Isa sa mga lalaki ang nagpakita ng listahan kay Wendy. Nakita ni Wendy ang isang tinatawag na Lance, at ang kanyang hitsura ay nakatanggap ng isang perpektong marka. Kakaiba, paano magkakaroon ng ganoong kataas na marka ng hitsura ang isang tao, sino itong Lance, na talagang may 10 babae ay nagbigay sa kanya ng buong marka? Oo, miss, nagulat din ako, ang 10 dalagang iyon ay ang 10 pinaka-discerning na dalaga sa aming bahay na espesyal na pinili. At itong si Lance, talagang nakakuha siya ng buong marka para sa kanyang hitsura, maliban sa kanya, wala nang iba pa. Nakapuntos ng higit sa 10. Oh, ano ang kabuoang score ni Malik? 1 punto para sa hitsura ni Malik, buong puntos para sa kasaysayan ng kanyang pamilya, at kabuoang score na 41. Napabuntong hininga si Wendy, maliit na puntos lang ito, siguradong makakakuha siya ng perfect score sa talent test bukas, aba, sa kanya pa rin ako. Kinabukasan, pumunta si Lance sa Wyatt Whale Wangfo pagkatapos ng almusal. Nagtataka si Lance kung paano dapat i-assess ang marka ng Harmony Ability ngayon. Pumila si Lance at ang iba pa, at hindi nagtagal, lumabas ang mayordomo. Lahat, ang magaganap ngayon ay, ang Harmony Ability Score, ang Edge Score, at ang Talent Score. Ang unang item na isasagawa ay, Harmony Ability Rating, mangyaring pumila at isa-isang pumasok sa silid. Ang kwarto, may 10 babae, ang mga profesional na kinuha namin sa 10,000 Flowers House. Path. Halos masuka si Lance, isang profesional na natanggap mula sa House of 10,000 Flowers, isang prostitute, at isang profesional. Sige, pumila na tayo isa-isa. Hindi pa rin nakapila ngayon si Malik at diretsong naunang pumasok. Habarin mo ang damit mo. Nanlumo si Malik na magaan siya para sa 3 magagaling na henyo, ngunit para kay Wendy, nagtiis siya. Yung 10 babaeng greenhouse, professional talaga, ilang beses lang tinulungang gumalaw si Malik, nano na si Malik. Sabi ng isa sa mga babae, medyo mababa ang iyong Harmony Ability. Sinong nagsabing mababa? Hindi kumbinsido si Malik. Naku, professional kami, trust us. Sabi nung isang babae. Sige, 3 points, wala na. Lumakad palayo si Malik na may kasamang 3-point sign bilang frustration na nagmumura sa kanyang puso, bunch of bitches. Isa-isa silang nagsalitan sa pagpasok sa silid, at ang 10 profesional na babae na iyon, na hindi magkakamali sa sinuman sa kanila, ay talagang sapat na profesional upang tumingin sa mga mata at halos makabuo ng score, at pagkatapos ay igalaw ang ilang mga kamay upang tukuyin ang score. Pagkatapos ng 1 oras na pag-ikot, turn na ni Lance. Pumasok si Lance, at isa sa mga babae ang nagsenyas kay Lance na ano. Well, ang isang ito ay walang mababang marka sa isang sulyap. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Lance sa silid, may hawak siyang scoreboard, ang nakasulat ay 30 puntos.
Si Lance ay medyo hindi nakaimik, ang mga profesional na taong iyon, hindi tulad ng ginawa nila kay Lance, casual lang nilang ginalaw ang kanilang mga kamay, at binigyan siya ng napakataas na marka, sila ba ay talagang napaka-profesional na masasabi nila kung sila ay may kakayahan o hindi. Sa pamamagitan ng pagtingin dito. Well, doon ay maaari lamang naniniwala na sila ay talagang mga profesional. 14:02 Pagkalipas ng ilang oras, nasuri na lahat ang mga score ng Harmony. Lahat, ito ang susunod na item na bibigyan ng score ng ating Panginoong Wendy mismo. Sana ay linisin ninyo ang inyong pag-aayos, isa-isa kayong pumasok sa silid, at pagkatapos ay lumabas sa gilid ng pinto upang mapanatili ang kaayusan. Ang ating Panginoong Wendy ay nakaupo na sa silid, at ibibigay niya sa iyo ang mga marka ng mata para sa inyong lahat. Pagkatapos ng mahigit isang oras na pag-ikot, turn na naman ni Lance, pumasok si Lance sa kwarto, gusto rin niyang makita kung talagang maganda ang County Lord Wendy. Pagpasok sa silid, nakita ni Lance ang isang babae sa isang sulyap, nakaupo sa itaas ng silid, ang babae ay 100 beses na naiinip, nang hindi man lang tumitingin kay Lance para sumulat ng 0 points. Dahil sa libu-libong lalaki na kakapasok lang, lahat sila ay nagparamdam sa kanya na wala siyang mata sa kanila, at lahat sila ay naka 0 points. Hindi nakaimik si Lance, kahit konting eye contact sa kanya. Sa sandaling ito, ang sheriff na iyon ay abala sa pagsasabing, "Sandali. May iba pa ba? Ibigay mo sa akin ang iyong scorecard." Ibinigay ni Lance ang scorecard kay Wendy, at tumingin si Wendy kay Lance habang siya ay lumunok at binago ang 0 score sa 30. "Guwapo, guwapo talaga, anong pangalan mo please?" Tanong ni Wendy. "Lance." "Ah, Lance. Iyan ba ang Lance na nagbigay sa iyo ng buong marka para sa lahat ng 10 maid kahapon?" "Oo, at ngayon lang, buong marka para sa kakayahang magkasundo," sabi ni Lance. Namula ang Wendy na iyon, tumibok ang puso, napaka-perpektong lalaki. "Wala akong lalabasan, marami pa ring nakapila sa likod ko." Sabi ni Lance. "Sandali lang. Ano pa bang meron?" "Well, I didn't mean to give you a 0 just now, hindi talaga kita tinignan, akala ko pangit ka na naman tulad ng mga pumasok kanina, para hindi ka na magalit." "Naku, hindi ako magagalit. So, let's talk about it then, di ba?" Wendy, ang daming nakapila doon sa likod. Huwag mo silang pansinin. Suit yourself then." Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay, ang prinsesa ng county na ito ay isa ding tunay na nymphomaniac, wala siyang gusto kapag nakakita siya ng isang gwapo. "Anong pangalan mo?" Pinahikit ni Lance ang kanyang mga mata at sinabing, "Sheriff, natanong ko lang, ang pangalan ko ay Lance, kaya huwag kang masyadong ma-excite, okay?" "Nakalimutan ko na ang itinanong." Saglit na namula ang sheriff, oo, tiningnan niya ang puso ng Lance sa sobrang bilis na nakalimutan niya ang itinanong niya. "I'm sorry. Ako, hindi mo iniisip na tanga ako, di ba?" "Naku, marami na akong nakita, hindi ikaw ang unang babaeng nagpakatanga sa akin." "You're so direct," nahihiyang sabi ni Wendy. "Hahaha, ganyan ako ka-direct, gusto mo ba? Ikaw, anong kaharian mo?" "Late peak ascension." Kung ganyan ka kalakas, ilang taon ka na ngayon?" "Bakit parang bata ka pa?" "Ako ay 73 taong ito." 73 years old? Late peak? At sobrang gwapo? Oh my God, nananaginip ba ako?" Lumapit si Lance at sinabing, "Gusto mo bang subukan ko kung nananaginip ka? Paano ko ito susuriin?" Biglang niyakap ni Lance si Wendy at hinalikan siya ng mapusok. Pog! Sumipsip si Wendy ng malamig na hangin, nanlalaki ang mga mata, ang lalaking ito, kahit na. Heto siya, unang hinahalikan, at hindi pa nga napipili ang patimpalak sa pagpili ng asawa. Gayunpaman, napakasarap sa pakiramdam, at hindi ito itinulak ni Wendy. Sa sandaling ito, sa labas, marami ng talakayan. "I go?
sinong kakapasok lang, bakit hindi pa siya lumabas ngayon? Oo nga, sobrang tagal na, sinong anak, hindi pa lumalabas. Wala naman siyang gagawin kay County Mistress Wendy, di ba? Sa dami ng tao sa labas, nakakunot din ang noo ni Malik. Lahat kasi nang pumasok, lumabas sa loob ng 10 segundo, pero, yung kakapasok lang, ilang minuto na. Natakot si Malik na may nangyari kay Wendy, at agad na hinampas ang hawakan ng bintana para mahati ito. Boom! Binuksan ang bintana ng silid na iyon, at pagkatapos itong bumukas, halos lahat, sa isang sulyap, ay nakita sa loob ng silid, ang lalaking kakapasok lang, ay dinidiin si County Wendy sa dingding, ang isang kamay ay nakahawak. Ang dingding, ang isang kamay ay nakahawak sa baywang ni County Wendy, habang ang mga labi ay humahalik sa mga labi ni County Wendy, at ang County Wendy ay tila medyo nabighani. Phew! Nakalanghap ng malamig na hangin ang lahat. Natulala, tila hindi makapaniwala sa nakita ng kanilang mga mata. Na nakita ni Malik ang babaeng hinahabol niya sa loob ng 20 taon, hinahalikan ng isang anak na lalaki na galing sa kung saan at pilit na hinahalikan sa scoring site, galit na galit ang kanyang puso na nanginginig na ang kanyang katawan. Tadteren kita. Sinaktan ni Malik to ng bahay na iyon gamit ang isang espada. Boom! Umalis ang isang ulap ng alikabok. Sa alikabok, 2 figure ang lumipad palabas, ito ay si Lance, na nakayakap kay County Mistress Wendy. Tumayo si Lance sa himpapawid kasama si Wendy sa kanyang mga braso at nagtanong, sino ang nang-istorbo sa akin mula sa paghalik? Phew! Huminga na naman ng malamig na hangin ang mga tao nang makita nilang naglakas loob pa ring tanungin ang anak na iyon kung sino ang nang-aabala sa kanya para halikan siya. Napakabaliw nito. Ang galit na puso at dibdib ni Malik ay tumataas at bumababa sa sandaling ito, na para bang ito ang unang pagkataon sa maraming taon na siya ay nagalit ng ganito, dahil, nakita niya sa mga mata ng hindi kilalang anak ng isang asong ito, na hindi siya pinapansin, na parang hindi siya pinabayaan ni Malik. Bakit pa siya maglakas loob na magtanong, na pinutol ang kanyang paghalik na salita? Si Wendy ay niyakap ni Lance sa himpapawid, malapit kay Lance, ang kanyang katawan ay malambot, siya ay naghahanap sa loob, siya ba ay isang tao walang katapusan na nangingibabaw, kaya siya ay puno ng seguridad. Itinuro ni Lance si Malik at sinabing, ikaw si Malik, matagal na kitang narinig, nakapasok ka na sa late peak stage sa edad na 69, hindi masama, gusto ko ito. Uri ng kalaban. Sa sandaling ito, isang malakas na tao mula sa Returning Void stage ang lumipad. Anong klaseng tao ang nagdudulot ng gulo? Ang Returning Void Strongman na iyon ay umungal. Nang makita ito ni Lance, binitawan niya si Wendy at ngumiti, Senior, magbigay ng respeto kay Senior Wyatt Whale. Sino ka? How dare you mess with my granddaughter's husband selection contest? Senior, hindi naman ako nagkamali. Pero ngayon lang, pareho kaming na-attract sa isa't isa at hindi napigilan ang sarili namin, kaya naghalikan kami sa loob. Yuyuyu. Bahagyang nanginig ang katawan ni Malik nang marinig ang halik. Namula si Wendy, sobrang loko. That returned Void Strongman snorted, bilasan mo ay report ang pangalan mo, kung hindi, hindi ako magalang. Nakita ni Lance na talagang galit ang Returned Void Strongman, kaya ibinigay niya ang kanyang tunay na pangalan, baka talagang patayin niya ito, at ibinigay ni Lance ang kanyang tunay na pangalan, kaya maaaring hindi siya manggahas na gumawa ng anuman kay Lance. Sinabi ni Lance, si Senior Cyrus, isang anak ng Sherman ng Great Marshall Empire, ay nagkataon na naglibot sa Great Precious Empire sa pagkakataong ito, at nagkataon na nakita ko si Wendy na pumipili ng kanyang asawa. Hindi ko sinasadyang lumahok, ngunit sinabi ng tagapamahala ng ina pupunta ako ng walang kabuluhan dahil nandoon si Malik, kaya pumunta ako upang makipagkompetensya sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Junior ay hindi talento, buong marka para sa hitsura, buong marka para sa kakayahang magkasundo, at nakilala ang prinsesa, nahulog sa isa't isa sa unang tingin, at pagkatapos ay hindi sinasadya, nakita ito ng lahat. 1403. Ikaw si Cyrus ng Great Marshall Empire.
Eksakto. Galit na galit si Wyatt Whale, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Lance na siya si Cyrus, at tinitingnan ang hitsura ni Lance, siya ay talagang isang tao ng henyo, kaya ang kanyang galit ay napigilan. Ano man ang mangyari, siya ay miyembro ng ang maharlikang pamilya ng Great Martial Empire, at ang lalaking ito ay hindi niya pananggahasang pukawin. Cyrus, malugod kang lumahok sa patimpalak sa pagpili ng asawa ng aking apo, ngunit mangyaring bigyang pansin ang mga implikasyon, hinalikan mo ang aking apo na si sa publiko ng ganoon, paano mo siya gustong pakasalan sa hinaharap? Tumawa si Lance, Senior Wyatt Whale, kung ganoon, dito magtatapos ang paligsahan sa pagpili ng asawa, kukunin ko, County Mistress Wyatt Whale. Nanaginip ka. Sigaw ni Malik. Bumalik si Lance kay Malik at ngumiti, muntik na kitang makalimutan, Malik, huwag mo na ring hintayin ang bukas, may laban tayo ngayon, kapag nanalo ka sa akin, aalis na ako. Kaagad, kapag natalo ka sa akin, aalis ka kaagad, at hindi mo na pinapayagang istorbohin ang asawa kong si Wendy mula ngayon, paano na? Don't you dare say another word about your wife, Try. Malik gritted his teeth. Tumawa si Lance, Malik, narinig ko na ang iyong harmony score, 2 hangin lang, ganoon din, naglakas loob ka ring ipagpaliban ang pagkuha ng asawa. Hindi ka natatakot sa iyong asawa na may suot na berde para sa iyo. Ikaw. Nako, hindi ako makapaniwalang sinasabi ko sa iyo na dinalhan ka talaga ng asawa mo. Hahaha. Mamatay ka, kung hindi kita papatayin ngayon, apo mo na ako. Sa oras na ito, abala si Wyatt Whale sa pagsasabing, Malik, huwag maging pabigla-bigla. Huwag mo akong pigilan, huwag mong pigilan ang sinuman. Sinabi ni Wyatt Whale, Malik, ngayon mo lang narinig, siya si Cyrus, ang Imperial Family ng Great Martial Empire, hindi mo siya kayang guluhin, bagamat isa ka ring anak ng Zhuang Family, pero, ang Zhuang Family ay iba pa rin sa Great Martial Empire Sherman. Wala akong pakialam, gusto ko siyang patayin. Sinabi ni Lance, Senior Wyatt Whale, hindi na siya kailangang pigilan, ganoon din ako kasabik na makilala siya at makita kung gaano kalakas ang Great Precious Empire, itong si Malik na kapantay ko. Buzz! Sa sandaling ito, namatay si Malik, isang espada. Broken sword. Sigaw ni Malik. Alam ng buong Grand Precious Empire na ang martial arts ni Malik, ang sarili niyang likha ng Broken Sword, ay talagang napakalakas na ito ay walang hangganan, at sa ngayon ay nakikitang ginagamit ni Malik ang Broken Sword, ang buong lugar ay nasasabik na gaya ng dugo ng manok. Nang makita ni Lance ang Broken Sword ni Malik, sinabi niya sa kanyang puso, napakahusay na Broken Sword, medyo malakas, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin ito kasing lakas ng aking Endless Gum. Isang espada para sa walang hanggang pagtulog. Pumalakpak si Lance at inilabas ang kanyang espada upang salubungin siya. One Sword Eternal Sleep, ito na talaga ang pinakamalakas na galaw ni Lance, sigurado akong si Malik din ang naglabas ng kanyang pinakamalakas na galaw ng sabay-sabay, pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nasa mood na lumaban ng dahan-dahan sa pagkakataong ito. Puff! Binuksan ng Endless Sword ni Lance ang Broken Sword ni Malik ng sabay-sabay, at kasabay nito, nabasag din ang mga damit ni Malik. Boom! Matindi ang pagbangga ng kanilang sword energies, at si Malik ay napaatras ng 100 hakbang bago huminto, habang si Lance ay nanatiling hindi gumagalaw. Maaaring hindi ito makita ng mga tagalabas, ngunit ang Wyatt Whale na iyon, na nasa unang yugto ng Return Void, ay nabigla. Cyrus ay karapat-dapat na maging pinakamalakas na henyo sa Great Martial Empire, ito ay talagang makapangyarihan, ang kanyang espada. Ang teknik ay higit na mataas kaysa sa Broken Sword ni Malik, wala siyang nakitang kapintasan kahit para sa akin, napakatalino ng kanyang sword technique na nalampasan nito ang aking Return Void stage, kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata. Mahirap talagang paniwalaan. Sa endless merit ni Lance, dahil sa pagkakataon na siya ay naging maswerte upang isama ang kahulugan ng kalawakan noong nakaraang pagkakataon sa whirlpool ng karagatan, ang sword technique ni Lance ay nalampasan ang antas ng pagbabalik sa kawalan.
Ang broken sword ni Malik ay hanggang sa abot ng endless sword technique ni Lance bago niya naisama ang sense of space, kaya hindi nakakagulat na si Malik ay natalo kay Lance, hindi pa banggitin na naunawaan na ni Lance ang pinakamataas na pagiging perpekto. 6 na beses, habang si Malik ay nagawa lamang ito ng 5 beses, at mas mahina kaysa kay Lance kahit saang aspeto. Ang buong madla ay tumingin kay Lance nang may takot. Ngumiti si Lance, sa wakas ay natuto na ang maalamat na si Malik ngayon, ngunit iyon lang. Sa sandaling ito, ang mukha ni Malik ay mapotla, hindi siya makapaniwala na siya ay natalo kay Cyrus, bagaman, si Cyrus ay isang henyo din sa parehong antas ng kanya, ang pagkatalo sa kanya ay hindi isang kahihiyan, ngunit ito ay isang babae na nakataya. Tumingin si Lance kay Wendy, na ngayon ay nakatingin kay Lance na may mga mata na puno ng mga nakapulot na kayamanan. Wendy swore sa loob, hindi Cyrus hindi magpakasal, lamang Cyrus, lamang upang samahan ang kanyang perpektong katawan, iniisip dito, Wendy maliit na mukha ng isang pamula. Ngumiti si Lance, Princess Wendy, kailangan pa bang ipagpatuloy ang paligsahan sa pagpili ng asawa mo? Hindi na kailangan. Lumingon si Wendy sa kanyang lolo at sinabi, Lolo, salamat sa iyong kabutihan, natagpuan ko na ang aking huwarang asawa, lumalabas na mahigit 50 taon na akong walang asawa, ngunit ito ay inayos ng heavens hehe lolo sana tuparin mo ako hindi ako kasal ni Cyrus. Iyon Wyatt Whale ay medyo nag-aalangan, isang mahusay na paligsahan sa pagpili ng asawa, huminto sa kalahati. Cyrus, sa lahat ng paraan, hindi ka mula sa Great Precious Empire, hindi ako makakapayag, ngunit, alam ko ang personalidad ni Xiao Xia, hindi ko na siya makukumbansi. Kung ganoon, tinatanong kita, ikaw ba ay tunay na deboto sa kanya? Tumawa si Lance at sinabing, si Wendy ay isa ring babaeng may pambihirang talento, at napakaganda niya, anong dahilan para hindi ako maging sinsero? Sige, ipaubaya ko na siya sayo. Hindi. Sa di kalayuan, sumirit si Malik. Bumantong hininga si Wyatt Whale at sinabing, Malik, sorry talaga, alam kong mahal mo si Xiao Xia at mahigit 20 taon mo na siyang hinahabol, pero hindi mo siya nagawang magustuhan sa loob ng mahigit 20 taon, ibig sabihin, hindi talaga kayo ang nakatadhana sa isa't isa, kaya bakit kailangan mong pilitin ang sarili mo? Sinabi rin ni Wendy, tama, Malik, ayoko sa iyo, hindi pa ako kasal kay Cyrus ngayon, kaya dapat kang mamatay. Si Malik ay nanumpa at nagsabi, Cyrus, hintayin mo lang ako, matatalo kita. Haha, hamanin mo na naman ako, hihintayin kita oh. Sabi ni Lance. Lumipad si Malik sa sakit. Pog. Tumingin si Wyatt Whale kay Lance at bumantong hininga, hindi inaasahan na ang kanyang mahal na apo na si ay makakawala sa Great Martial Empire. Tumingin si Lance sa iba pang kalahok sa lupa at sinabing, sino pa sa inyo ang hindi kumbinsido? Walang nagsalita, kahit si Malik ay natalo, sino pa ang nang-ahas na sumuway? Dahil walang sumusuway, maghiwa-hiwalay tayo, at tandaan mo lang ngayon, si Wendy, ang babae ng aking Cyrus. Itinapon ng lahat ang kanilang mga scorecard at malungkot na umalis. Isang malaking kompetisyon sa pagpili ng asawa ang natapos sa kalagitnaan. Sinabi ni Wyatt Whale, Cyrus, mangyaring pumasok sa bahay, dahil nagpasya kang pakasalan ang aking apo, ikaw din ang magiging manugang ng aking Wyatt Whale Wangfo sa hinaharap, at inaasahang magbabayad ka ng higit pa. Pansin sa aking Wyatt Whale Wangfo sa hinaharap. 1404. Lolo, sigurado yan. Oh, ikaw. Natahimik si Wyatt Whale nang makita niyang si Lance na tinatawag siyang lolo ng napaka-aktibo, ngunit lubos siyang natuwa nang marinig iyon. Bagamat hindi niya talaga gustong ikasal si Wendy sa Great Martial Empire sa kanyang puso, ngunit ang bagay ay hindi na maibabalik, kaya't maaari lamang niyang tanggapin ito. Nanatili si Lance sa Wyatt Whale Wangfo, at mabilis na kumalat ang bagay na ito sa Imperial City ng Great Precious Empire. Ang unang henyo ng Great Martial Empire, si Cyrus, ay tinalo si Malik at pinakasalan si Wendy, at ang alinmang insidente ay sapat na nakakagulat.
Sa Wanyang Royal Palace, ang boudoir ng County Mistress Wendy, ilang di pagkakasundo na tunog ang maririnig paminsan-minsan. Sa ibaba ng patio, ilang katulong ang nagbubulungan. Masyado ring nagmamadali si Young Miss. Oo, umaga pa lang na-confirm na siya bilang Young Mistress, and this afternoon, he's got the County Mistress that. Malamang nakilala na ng prinsesa ng county ang kanyang tunay na pag-ibig, kung hindi ay hindi siya pumayag na maging ganoon kabiles. Hehe, Young Mistress is worthy of a full harmony score. Sabi ng isang babae na may naiinggit na mukha. Hello, keep your voice down. They're strong people, madaling marinig. Sa kwarto. Ngumiti si Lance kay Ellie at sinabing, sa ibaba ng courtyard may ilang katulong na nagbubulungan, na parang pinag-uusapan tayo. Tinitigan ni Wendy si Lance na namumula ang mukha at sinabing, ikaw na lang, ano ang pagmamadali, kung alam ng mga tao sa bahay ko na nagmamadali tayo, siguradong pagtatawanan nila ako. Tatawanan ka para saan? Ang siste ay mahigit 50 years na akong single at hindi ako makapagpigil. Hahaha. Asawa, ilan ba ang asawa mo bukod sa akin? 10. Kaunti lang. Natigilan si Lance sa kakaunting sinabi. Hindi naman masyado ang 10 may concubine. Di naman masyado royalty ka 30 to 50 is normal and you're so talented. I thought you have at least 30 wives, I didn't expect na 10 lang pala, husband, puro ka talaga, oh. Pupunta ako. Hindi ni kay si Lance, naging dalisay na siya, minsan, hindi na alam ni Lance kung ano ang iniisip ng mga tao sa mundong ito. Gayunpaman, kumpara sa iba, tulad ni Connor, si Lance ay mayroong higit sa kalahati ng bilang ng mga asawa, na higit sa lahat ay dahil si Lance ay demanding at hindi marami sa kanila ang nakakatugon sa kanyang pamantayan, kaya hindi siya nagpakasal. Sinabi ni Wendy, asawa, ang ating Grand Precious Empire, may isa pang babae na hindi mas mababa sa akin, o gusto mo bang pakasalan sila ng magkasama? Wendy, sincere ka ba? Bakit pakiramdam ko sinusubok mo ako? Sabi ni Lance sabay punas ng malamig na pawis. Syempre sincere ako, since I've decided to live with you, syempre gusto ko maging strong yung future family natin If you're able to marry a woman with strong talent again, I'm very supportive of ikaw, ang taong kakasabi ko lang sa iyo, siya si Mira, ang ating Great Precious Empire, isa sa 2 magagaling na dilag. Hehe, alam mo ba kung sinong 2 kagandahan sila? Hindi ni kay si Lance, may isa pa diba, sinasadya mo akong sabihin iyan, what a narcissist. Siya na ang kinikilalang kagandahan ng Great Precious Empire, okay? Okay, back to Mira, it would be great if you can really marry her. Hindi ka nagseselos I can't be happy enough, Mira is so talented, she must be a strong person in the future, para mas lalo pang lumakas ang family namin in the future, it will be good for me din, paano ako magseselos? Paano ka? Magiging ganyan din. Si Lance ay hindi nakaimik, ang mga kababaihan sa mundong ito, ang lahat ng iniisip ay para sa pamilya. Sinabi ni Lance, wala akong iniisip tungkol sa Mira na iyon, sa orihinal ay hindi ka rin inaasahan, ang layunin ko na lumabas ay maglakbay, sa isang banda kailangan ko pang maghanap ng isang tao, kaya mas mabuting kalimutan na ito. Walang magawang sinabi ni Wendy, well, wala ka pa ring pagkakataon, na si Mira ay hindi ganoon kadaling pakasalan, ang kanyang pamilya ay tanyag, siya ang namumuno na kapangyarihan ng Great Precious Empire, ang Golden Moon Gate Masters. Sariling apo, at siya ang nararapat na prinsesang apo ng Great Precious Empire. Oo. Yeah, I heard that Warren and Geoff, both of them like Mira, maybe, in the future, Mira will choose one of them, tutal babae naman siya, imposibleng hindi magpakasal. Sige, it's none of my business, tuloy tayo. Pasok ka pa.
Nanatili si Lance sa palasyo ni Wyatt Whale ng ilang araw, at sinabi ni Wyatt Whale kay Lance, Cyrez, sa ika-8 araw ng susunod na buwan, magandang araw ito, sa panig ko, itakda natin ang kasal para sa ika-8 araw ng sa susunod na buwan. Mabuti. Tungkol sa iyong panig, kung kailan ito hahawakan, ikaw ang bawalang gumawa ng sarili mong mga plano, kailangan kong isagawa ang kasal dito, dahil kailangan kong ipaalam sa buong Great Precious Empire na ang aking apo na, kasal sa iyong Great Martial Empire. Sherman Royal Family, intindihin mo. Oh, Lolo, naiintindihan ko. Tumango si Lance, ang dahilan kung bakit gusto niyang ipaalam sa buong Great Precious Empire ay syempre para bigyan ng babala si ganito at si ganito tungkol sa kanilang relasyon sa pagitan ng Wanyang Royal Family at ng Sherman, kung sino man. Nang ahas na hawakan ng maharlikang pamilya ng Wanyang sa hinaharap ay dapat ding isaalang-alang ang kadahilanan ng angkan ng Sherman. Sa isang kisap mata, dumating ang ika-8 araw ng susunod na buwan. Lance at Wendy, ang kasal ay ginanap ayon sa naka-schedule, kung sino ang naimbitahan sa kasal, hindi kailangang pakialaman ni Lance, ito ay isang bagay para sa mga tao ng pamilya Wyatt Whale. Congratulations, Brother Cyrez. Isang binata ang nag-arko ng kamay kay Lance. At ikaw. Naramdaman ni Lance na ang lalaking ito sa kanyang harapan ay napakalakas at kahanga-hanga, malamang na nagmula siya sa isang malaking lugar. My name is Warren, pumunta ako dito ngayon para uminom ng wedding banquet kasama ang County Mistress Wendy. Haha, Warren, marami na akong narinig tungkol sa pangalan mo. Ngumiti si Lance, sa wakas ay nakilala niya ang maalamat na si Warren. You're welcome. Ang ganda ng pangalan ni Kuya Cyrez, matagal na rin kitang naririnig, finally nagkita na tayo ng personal ngayon, it's really a three-life fortune, hindi ko ine-expect na si Cyrez talaga. Guwapo. Naku, hindi pwedeng kainan ang guwapo. Hindi mo masasabi yan, sige, hindi mo nakita guguluhin sa ngayon, lumabas ka at maupo ka sa tabi ko sa ibang pagkakataon. Mabuti. Tumango si Lance. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang lalaki. Hello, Cyrez? Long time no see. Ikaw si Geoff. Eksaktong pangalan ko. Oh, long time no see, pasok ka na. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, medyo malaki ang mukha ni Wyatt Whale, maging sina Warren at Geoff ay dumating sa piging ng kasal. Ngunit din, si Wyatt Whale ay isang malakas na tao ng Returning Void Stage 1, ang mga maimbitahan niya sa piging ng kasal ay nakadama ng karangalan, paanong may sinumang hindi darating. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang narinig, dumating na ang Golden Moon Gate Master. Agad siyang binati ni Wyatt Whale. Dahil, dumating ang isang matandang lalaki ng Return Void Stage 2. Ang malakas na taong ito ng Return Void Stage 2 ay ang pinuno ng Great Precious Empire, ang Golden Moon Gate Master Yinzing, na ang katayuan ay katumbas ng Emperor ng Great Martial Empire, ang lolo sa tuhod ni Lance. Pagbati sa kanyang kamahalan, at salamat sa iyong pagpunta sa iyong tirahan sa iyong abalang schedule. 1405. Haha, Wyatt Whale? Hindi na kailangang magmagalang. Ngayon ay ikakasal ang iyong apo na si, paanong hindi ako makakainom ng isang tasa ng alak para sa kasal? Tumawa ang matandang iyon ng second stage of Returning Void. Sa sandaling ito, nakatayo ang matandang nasa ikalawang yugto ng pag-uwi sa tabi ng isang babae na para bang bumaba sa langit at nakasuot ng berdeng damit na tila mga lasing. Sa oras na ito, biglang kinurot ni Wendy ang braso ni Lance at sinabing, sinasabi mo pa rin na hindi ka interesado, tinatitigan siya ng ganito. Ngumiti si Lance kay Ellie at sinabing, ang babae sa tabi ng malakas na lalaking iyon, si Mira ba iyon? Well, siya si Mira, at ang matandang lalaki sa tabi niya ay ang kanyang lolo, si Yinzing, ang Sovereign of the Great Precious Empire at ang Golden Moon Gate Master. Paano yan? Hindi ba maganda si Mira? 46 pa lang, ay hindi pa nakikipagrelasyon, at malapit nang gumawa ng hakbang sa Dengfeng. Well, sobrang ganda talaga. So are you interested now?
Kung pwede lang, I would love to be sisters with her kaso wala kang ganyang kapalaran. Sabihin mong muli, pagkatapos ng lahat, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako lumabas dito, kung hindi ito mahanap ni Thalia, ngunit sa halip ay nakahanap ng isang grupo ng mga asawang babalikan, paano ko magagawa ang kanyang hustisya? Ganyan ba talaga kagaling ang Thalia na sinasabi mo? It's not a matter of if it's good or not, bata pa lang kami magkakilala na kami, and there's no substitute for such feelings. Medyo naiinggit si Wendy sa pagpout, magaling daw ang ibang babae noong big wedding, pero wala siyang pakialam, bigla na lang ayos. Asawa, umakyat tayo at magbigay galang sa kanyang kamahalan. Mabuti. Sina Lance at Wendy, ay magkasunod ding bumati. Senior Cyrus, magbigay ng respeto sa kanyang kabanalan. Senior Wenwen, magbigay ng respeto sa soberano. Hahaha, hindi kailangang maging magalang. Tumawa ang Yinzing na iyon. Tumingin si Yinzing kay Lance at sinabing, ikaw si Cyrus, matagal na talaga kitang narinig ko na noon na ang Sherman ng Great Martial Empire ay may henyong inapo, si Cyrus, at ngayon sa wakas nakita ko na siya, it's really not bad, talent. Salamat, kamahalan, sa pagyayabang. Tumingin si Lance sa babae sa tabi ni Yinzing, ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng iyon ay hindi tumingin kay Lance, ngunit sinabi kay Wendy, Wendy, binabati kita, nakahanap ka na ng asawang pipiliin mo. Salamat, Ate Mira, makakahanap ka rin, sabi ni Wendy. Aba, hindi naman ako nagmamadali. Ang Mira na iyon ay talagang napakaganda, kasing Diyos at dalisay ng isang cherry blossom. Sa kasamaang palad, nakikita ni Lance na tila wala siyang anumang intensyon na maging interesado kay Lance, at kung gagawin niya ito, siya ay magiging katulad ni Wendy, na ang mga mata ay nymphomaniacal nang makilala siya. Pagkatapos noon, marami pang bisita ang sunod-sunod na dumating, at hindi nakilala ni Lance ang sino man sa kanila. Ang malik na iyon, na hindi dumating, ay napupuot kay Lance, kaya bakit siya pupunta sa kasal? Tapos na ang kasal ni Lance. Nang matapos ang piging at umalis ang mga bisita, biglang sinabi ni Wendy kay Mira, Sister Mira, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, ano ang iniisip ng asawa ko. Ate Wendy, anong ibig mong sabihin? Nako, Sister Mira, kung sa tingin mo ay ayos lang ang asawa ko, baka maging totoo tayong magkapatid. Ngumiti si Mira, salamat ate sa pag-aalaga, hindi na kailangan, wala akong halaga sa asawa mo. Ayos lang, pasensya na. Walang nasaktan. Nakita ni Lance ang lahat ng ginawa ni Wendy, gumawa pa siya ng inisyatiba na pukawin ang isang babae para kay Lance, sa kasamaang palad, si Mira ay talagang hindi makabuluhan kay Lance. Napabuntong hininga na lamang si Wendy sa panghihinayang. Pagkaalis ni Mira, sinabi ni Lance, salamat, Wendy. Asawa, naitanong ko na kay Mira kung ano ang ibig niyang sabihin, at ayaw niya talagang gumawa ng totoo. Sisterhood means hindi kanya gusto. Haha, kung hindi mo gusto, edi hindi mo gusto. Wendy Hoff, hindi ko talaga siya maintindihan, napakabuting tao mo, paanong hindi kanya magustuhan. Siguro, may tao sa puso niya. Hindi pwede si Warren, nakita ko siya at si Warren na nakaupo sa handaan, nag-uusap at nagtatawanan. Tama. Medyo nanlumo si Lance sa loob, kahit na hindi rin siya gaanong interesado kay Mira, hindi nagustuhan ni Lance ang pakiramdam ng hindi niya gusto. Naramdaman ni Warren, Lance na okay din ang iba. Hindi nagabala si Lance na isipin ito. Ang araw pagkatapos ng malaking kasal. Biglang nakatanggap ng sulat si Lance. Geoff, gusto niya akong imbitahan na makipag-deal. Sabi ni Lance na nakatingin sa sulat. Ang liham na ito ay unang ipinadala kay Wyatt Whale bago ito inilipat kay Lance, kaya sa oras na makita ito ni Lance, alam na ni Wyatt Whale ang tungkol dito. Nagtanong si Wyatt Whale, Cyrus, na si Geoff ay 66 na taong gulang at nakapasok na sa huling yugto ng peak ascension, habang ikaw ay 63, maliwanag na gusto niyang humingi sa iyo ng isang sparring session. Paano kung ikaw?
Gusto mo bang sabihing oo? Great Lolo? Siyempre kailangan mong sumang-ayon. Ako, si Cyrus, mahilig makipag-spar sa malalakas na tao. Well then, I have someone right back to him. How about we set the time for tanghali the day after tomorrow? Mabuti. Malapit nang maubusan ni Lance ang tungkol sa nalalapit niyang sparring session kay Joff at bigla itong kumalat. Pagkatapos ng lahat bago ito, naisip ng lahat sa kanilang isipan na natalo ni Lance si Malik, kaya kasama sina Joff at Warren na mas malakas at mas mahina. Kinabukasan, sa wakas ay malalaman na ang sagot. Sa ngayon, sa isang tiyak na tirahan. Cyrus ay sumang-ayon sa kahilingan ni Joff para sa isang sparring session. Hindi ko inaasahan na pumayag si Cyrus, gusto ko rin makipag-spar kay Cyrus, pero talagang naunahan ako ni Joff, hehe. Ngumiti ang isang lalaki, ang lalaking ito ang unang henyo ng Great Precious Imperyo, Warren. Sinabi ng lalaking iyon, Young Master, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa iyo. Ano ba, sabihin mo? Tungkol kay Mira. Noong araw na iyon, nang pumunta ako para uminom ng salo-salo ng kasal nina Cyrus at Wendy, pagkatapos nito, tinanong ni Wendy si Mira kung payag ba siyang maging tunay na kapatid sa kanya, ang implikasyon ay pakasalan si Cyrus ng magkasama, at nakita ko na si Sherman. Interesado din si Hong kay Mira. Meron pang ang ganyan? Pero hindi nakakagulat, napakaganda ni Mira, kawili-wili siya sa isang lalaki. Sabi ni Warren. Young Master, hindi ka naman galit. Bakit naman ako magagalit? Napakakitid ng utak ko, nagtatanong lang ang asawa ni Cyrus na si Wendy, hindi naman daw niya ninanakawan si Mira ng puwersahan. Young Master, ikaw at si Mira? Ngunit palagi nang nagmamahalan kung hindi dahil sa pagmamalabos ng soberano, dapat ka ba sa pamilya, kung gayon ay magkasama kayo? Sige, huwag na nating pag-usapan ang mga nakakabagabag na bagay na ito. Bamantong hininga si Warren. Sa nangyari, ang dahilan kung bakit walang kabuluhan si Mira para kay Lance ay dahil mayroong isang tao sa kanyang puso, at ang taong iyon ay si Warren, ang unang henyo ng Great Precious Empire, ngunit sa kasamaang palad, pinaglaruan siya ng tadhana, si Mira. Kinailangan ni Lolo na sumama sa pamilya habang si Warren ay hinding-hindi makakasama, at iyon ang dahilan kung bakit hindi sila makakasama. Siyempre, ang mga salitang ito ay walang kinalaman kay Lance, kaya hindi muna ako magsasabi ng kahit ano sa ngayon. Siya nga pala, ang makalawa ay darating sa isang kisap mata. Ngayong araw sa tanghali, dumating si Lance sa isang bell tower sa imperial na lungsod gaya ng ipinangako. Ang Joff na iyon, na nakatayo na sa bubong ng bell tower, may hawak na espada sa kanyang kamay, ay ngumiti nang makita niya si Lance na paparating, Brother Cyrus, nandito ka na. 1406. Oh, Kuya Joff, pinaghintay kita. Saan? Bagamat gusto ni Joff na makipaglaban kay Lance, hindi niya iginalang si Lance, dahil kung tutuusin, si Lance ay miyembro ng maharlikang pamilya ng Great Martial Empire, kaya wala itong magandang maidudulot sa sinumang pumutol. At tumakbo at huwag sakta ng sinuman sa antas na ito. Sa makatuwid, kahit na ang dalawang panig ay nagkat at nagtutugma, sila ay matulungin pa rin. Sa sandaling ito, hindi mabilang na pares ng mga mata sa paligid ang nanunood, at si Warren ay natural na kasama nila, nakatingin kina Lance at Joff sa bubong ng hindi kumukurap. Sa gilid ni Warren, nakatayo sa tabi niya si Mira. Kuya Warren, sino sa tingin mo ang mananalo? Malumanay na sabi ni Mira. Naku, hindi ko alam, sa totoo lang, napakalakas ni Cyrus kaya wala akong tiwala. Wala man lang tiwala sa'yo. Well, si Cyrus ay karapat-dapat na maging unang henyo ng Great Martial Empire, nga pala, narinig ko na interesado rin si Cyrus sa iyo. Sino nagsabi nonsense? Naku, alam ko na ang lahat, bagamat hindi direktang umamin sa iyo si Sherman, nagtanong si Wendy sa iyo, ngunit tumanggi ka dahil sa akin. Tanong ni Whitin. Bakit mo itatanong kung alam mo, ikaw lang nasa puso ko?
Naku, actually magaling talaga si Cyrus, gwapo at walang gaanong talino kaysa sa akin, hindi ko akalain na makakahanap ako ng ibang tao sa buong kasaysayan ng mundo na sobrang talino at sobrang gwapo. Kuya Warren, ikaw lang ang nasa puso ko, kaya kahit gaano pa siya kagwapo, hindi ko iyon makikita sa aking mga mata. Pog! Bamantong hininga si Warren. Sa hindi kalayuan, si Wendy at ang kanyang lolo sa tuhod ay nakatayo sa bubong, sumisigaw, asawa, halika. Sa direksyon ng palasyo sa di kalayuan, ang sovereign ng Great Precious Empire na si Joff ay tumingin din sa mataas na bubong na iyon. Clang! Binunot ni Joff ang kanyang espada at sinabing, Brother Cyrus, simulan na natin. Mabuti. Binunot din ni Lance ang kanyang espada. Sinabi ni Joff, Bright Sword, ito ay isang martial art na ginawa ko sa aking sarili, mangyaring turuan ako ng higit pa. Sinabi ni Lance, Endless Sword Technique, ang sarili kong kakaibang martial art, pakiusap turuan din ako. Buzz! Natay si Joff Ton gamit ang isang espada. Tulad ng kidlat, naramdaman na lang ng mga tao ang isang kislap ng maliwanag na anino ng espada, na kasing silaw ng araw. Karaniwang nagpa siya pagkatapos ng paglipat na ito, maliban kay Warren at Malik, syempre. Magandang swordsmanship. Lihim na bulalas ni Lance, kasabay nito, ang espada na nasa kamay ni Lance ay namatay din. Sa sandaling iyon, ang espada ni Lance ay tila naging malalim at mahaba, at tila pumapatay mula sa malayong kalangitan, lahat ng naroroon. Mukhang shock, what a strong sword, wala man lang solusyon. Nang makita ni Joff na nasa tapat ang pagtama ni Lance, ang kanyang mga mata ay kumislap ng ilang beses, at ang espada na tila nakaunat sa kalangitan, bigla siyang nakaramdam ng mailap na parang isang ethereal na bahaghari. Gaano man kalakas ang kanyang Sword of Light. Tila naging mahina ito sa harap ng bahaghari. On the spot, sa sandaling nakita ni Warren ang espada ni Lance, nagbigay siya ng malambot na sa kanyang bibig at sinabi sa kanyang puso, anong uri ng sword technique ito, bakit imposibleng makakita? Sa malayong palasyo ng Imperial, sinabi ng soberano ng Grand Precious Empire, talento, talagang talento, ang pagkasalimuot ng pamamaraan ng espada na ito ay hindi ko maabot. Laking gulat ng mga nasasakupan sa tabi niya nang marinig ang sinabi ng soberano. Sa huli, ang espada ni Lance ay marahang hiniwa. Bumangga ito sa bright sword technique ni Joff. Boom! Parang apoy ang banggaan. Naniningning ang mga bulaklak, iwinagayway ni Joff ang kanyang espada at umatras ng ilang hakbang bago ibinaba ang sword power ni Lance. Sa oras na ito, si Joff ay kilabot sa loob, tila naiintindihan niya na hindi siya kapantay ni Lance. Gayunpaman, kumbinsido si Joff, dahil sa sandali ng enkwentro, malinaw niyang naramdaman na nagpakita ng awa si Lance, kung hindi ay hindi niya maalis ng ganoon kadali ang oo ng espada ni Lance. Sinabi ni Joff, Brother Cyrus, mahusay na eskrimador, ang aking bright sword, kumpara sa iyong endless sword, na pabuntong hininga ako sa sarili ko. Hinangaan ni Lance ang karakter ni Joff, kaya niyang harapin ito ng hayagan at hindi umungol o anupaman dahil lang sa natalo o hindi niya mapanalunan ang laban. Haha, kapatid na Joff, masyado kang mapagpakumbaba, napakalakas ng iyong matingkad na espada kaya labis kong hinahangaan ito. Hindi, natalo ako. Bagamat hindi ko ginamit ang pinakamalakas kong galaw, hindi ko na kailangang makipagkompetensya. Ngayon ko lang naramdaman na bigla mong binawi ang kaunting kapangyarihan mo, sapat na iyon para ipakita na hindi mo ako kalaban. Nagulat ang mga tao sa eksena nang marinig mismo ni Joff na hindi siya karibal. Hindi ito nakikita ng marami sa mga mahihina at lihim na sinusumpa si Joff dahil sa pagiging inutil, salamat sa lahat ng sumasamba sa kanya ng labis. Tumawa si Lance, bakit napakakumbaba ni kapatid na Joff, hindi lang tayo nakikilala sa isa't isa. Umiling si Joff at sinabing, hindi mo na kailangang bigyan ako ng mukha, hindi mo ako kalaban, at sigurado akong hindi mo rin kalaban si Warren. Pagkasabi pa lang nito ay nagulat ang buong audience. Itong si Joff, dahil lang sa ayaw niyang iligtas ang mukha, hinayla pa rin niya si Warren. Ang mga manunood sa eksena ay labis na nagalit kay Joff.
Geoff, masyado kang nakakadismaya, hindi ka sapat para sa iyong sarili, at sinasabi mo na hindi rin sapat ang iba. Si Geoff ay isang tapat na tao, na sinasabi ang kanyang sasabihin, hindi siya kumikibo, hindi niya nakitang magdulot ng galit sa publiko. Si Geoff ay abala sa pagsasabing, pasensya na, sinusunod ko lang ang sarili kong paghuhusga, kaya huwag mo itong isa-puso. Sige, tapos na ang pakikipag-sparring ko kay Cyrus, maghiwa-hiwalay na tayong lahat. Gayunpaman, walang maghihiwa-hiwalay, na hinayaan si Geoff na sabihin na si Warren ay tiyak na hindi rin katugma ni Lance, at kung hindi ito patunayan ni Warren ngayon, walang maghihiwa-hiwalay. Sa ngayon, ang pinaka-depressed ay si Warren. Sinabi ni Mira, si Geoff talaga, hindi ka pa nakakalaban ni Cyrus, bakit sinasabi niya na kahit ikaw ay hindi ka pareha ni Cyrus? Hindi komportable si Mira sa loob dahil si Warren ang taong nagustuhan niya. Sinong babae ang gugustuhing makita na ang taong gusto at hinahangaan niya noon pa man ay hindi kayang talunin ang iba? Mapait na ngumiti si Warren, mukhang kung hindi ako makikipag-spark kay Brother Cyrus ngayon, lulunurin ako ng laway ng mga taong naruroon. Brother Warren, pagkatapos ay hayaang makita ni Geoff sa kanyang sariling mga mata kung ikaw ang kalaban ni Cyrus at walang awa na tinalo si Cyrus para iligtas ang kanyang reputasyon. Sabi ni Mira. Ngumiti si Warren at tumango, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang aking makakaya. Hindi lang subukan ang iyong makakaya, kailangan mong manalo. Bakit? Kuya Warren, gusto kong mas malakas ka kaysa kay Cyrus, okay? Mira, naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, may tiwala ako sa sarili ko, ipagmamalaki kita. Ma'am. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Warren at lumipad sa tuktok ng mataas na gusali. Ang mga tao sa eksena, lahat ay sumigaw sa pananabik, si Warren ay kumikilos. Oo, nakagawa na si Warren sa wakas. Warren, walang awa na talunin si Cyrus, at hayaan ang walang kwentang Geoff na iyon na makita kung sino ang hindi katapat kung kanino. 1407. Warren, ayaw mong ipahiya ang ating great precious empire. Naghiyawan ng mga tao, sparring match lang ito, ngunit biglang nagbago ang lasa, lahat ay dahil sa mga salita ni Geoff, na pumukaw sa sama ng loob ng mga manunood, at si Lance ay, kung tutuusin, isang miyembro ng Great Martial Empire. Nakatayo sa bubong, sumenya si Warren sa mga sigaw sa paligid para sa katahimikan, at hindi nagtagal, tumahimik ang nakapaligid na audience. Hiyang-hiya si Geoff sa sandaling iyon, abala sa pagsasabing, Warren, pasensya na, hindi ko sinasadya, alam mo ang pagkatao ko, prangka ako, wala akong sinasabi ng hindi nag-iisip, sana hindi ko kailangang saktan ang damdamin mo at ni Kuya Cyrus dahil sa akin. Ngumiti si Warren, huwag kang mag-alala, ngunit dahil nasabi mo na ang lahat, sa napakaraming tao mula sa ating Grand Precious Empire na naroroon ngayon, hindi ko maiwasang kumilos, bukod pa, gusto kong makipag-spar kay Brother Cyrus, para maunahan ka lang. Dahil iyon ang kaso, mag-sparring session tayo ngayon ni Brother Cyrus. Ngumiti si Lance at sinabing, Brother Warren, kung gayon ay magalang kong susundin ang iyong utos. Itinutok ni Lance si Mira sa dikalayuan, kahit na ang impresyon ni Lance kay Warren ay medyo maganda, ngunit, walang kabuluhan si Mira. Si Lance dahil kay Warren, na nagparamdam kay Lance, na emosyonal, na pinigilan ni Warren, kaya, sa loob-loob ni Lance, gusto talaga ni Mira na makita ng sarili niyang mga mata, kung paano niya natalo si Warren, para makahanap ng psikolohikal na balanse, isang lalaki. Magiging ganito, tama. Nagmamadaling lumipad si Geoff, iniwan ang venue kina Lance at Warren. Sa sandaling ito, sina Lance at Warren, ay ibinaling ang atensyon ng lahat ng tao. Ngumiti si Warren, Brother Cyrus, sana, kahit sinong manalo o matalo ngayon, hindi ito makakaapekto sa relasyon natin, ano sa tingin mo? Siyempre, umaasa ako na si kapatid na Warren ay mailabas ang kanyang buong lakas nang hindi ako kailanganin. Haha, ako rin, sana ilabas mo ang buong lakas mo, tingnan ko ang lakas mo.
I will. Tumingin si Lance kay Warren ng buong konsentrasyon. Narinig ni Lance na 7 beses nang naintindihan ni Warren ang pagiging perpekto ng pick habang si Lance ay mayroon lamang 6, kaya medyo mahina si Lance sa larangan, ngunit hindi iyon ang deciding factor. Si Warren ay hindi rin nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Tumigil sa pag-uusap ang dalawa at nagkatinginan, hindi gumagalaw. Bagamat hindi gumagalaw ang kanilang mga katawan, ang kanilang sword intent ay nakikipag-away na. Isang bugzo ng hangin ang umihip sa eksena, at hinaypan nito ang mga damit at buhok ni Lance at Warren. Si Warren ay nakasuot ng puti at si Lance ay nakasuot ng asul, at sa mataas na bubong, silang dalawa ay napakamalakas, ngunit sa hitsura, si Lance ay higit na nakahihigit kay Warren. Noon lang, gumalaw ang kamay ni Warren na parang anino lang. Boss! Boss si Warren at inilabas ang kanyang espada, ang paggalaw na iyon ay kasing bilis ng kidlat. Siyempre, ang mga galaw ni Lance ay hindi man lang mabagal, at pumapalakpak din upang bumunot ng kanyang espada. Isang tibak na natutulog magpakailanman. Ang makalangit na kulog ay dumadagendong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit ni Lance at Warren ang pinakamalakas na galaw ng sabay. Si Warren ay pumatay gamit ang isang espada, at ang espada ay umindayog upang makabuo ng isang magnetic field, na siya namang nagdulot ng kuryente. Oo, ito ay talagang kuryente, kumakaluskos at nakakaramdam ng sobrang takot. Nanginig ang puso ni Lance, batihing Warren, ang kanyang espada, talagang makakapagdulot siya ng kuryente. Bilang isang tao mula sa modernong mundo, napakalinaw ni Lance kung ano ang kuryente, maaaring hindi alam ng mga tao sa oras na ito ang kuryente. Ang kuryente ay walang katulad na nakakatakot, way ang sword technique ni Ting, sa pagitan ng paghawak nito, ay nakabuo ng magnetic field, kaya muling bumubuo ng kuryente. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit nabuo ang kuryente sa ibang mundo? This instant, Lance biglang nagkaroon ng epiphany. Tama, nakita ni Lance ang swordplay ni Warren at nakita niya ang asensya ni Warren sa isang iglap. Dang! Pa! Ang mga spark ay kung saan-saan, ito ay isang tunay na kislap, ang kuryente na nagmumula sa espada ni Warren ay biglang nagparamdam kay Lance ng pamamanhid sa kanyang mga kamay, na nakuryente ng ilang daang volt, o mas mataas pa. Alam ng lahat kung ano ang pakiramdam ng manhid. Hindi katakatakang si Warren ay sobrang kumpiyansa, sa katunayan, siya ay malakas. Kaya, sa enkwentro na ito, hindi nagkaroon ng kalamangan si Lance, at nagdrawing sila ng pantay. Kumpiyansa na sinabi ni Warren, Brother Cyrus, hindi masama ang iyong kakayahan sa espada, ngunit sa kasamaang palad, hindi ang kalaban ko. Ngayon lang, bagamat nagdrawing kami, ngunit, ang aking Heavenly Thunder Sword, ay hindi naglabas ng pinakamalakas, habang ikaw, ako, natatakot ako, nakuha ko na ang iyong pinakamalakas. Tumawa si Lance, Brother Warren, bakit ang lakas ng loob mo, paano mo nalaman na ngayon lang ako naglabas ng pinakamalakas kong galaw? Hindi man lang nabuksan ni Lance ang Lifeblood Hidden, kung hindi, kahit na kuryente ang espada ni Warren, si Lance ay hindi makikipag-ugnayan sa kanya, wala siyang kalaban-laban. Oo. Itinago mo pa ang lakas mo, di ba sabi mo, ipakita mo ang pinakamalakas mong lakas? Sabi ni Warren. Sinabi ni Lance, Brother Warren, mayroon ka pa ring lakas ng loob na pag-usapan ang tungkol sa akin, hindi mo rin inilabas ang iyong pinakamalakas na lakas. Ay, sige, maghiganti tayo. Pero ang dahilan kung bakit hindi ko inilabas ang pinakamalakas na lakas ko ngayon lang ay dahil sa takot akong magkamali na masaktan ka, sana mapatawad mo ako. Sabi ni Warren. Si Lance ay umungol sa loob ng hindi nasisiyahan, sa totoo lang, ako rin, hindi ako nagpakita ng aking pinakamalakas na lakas ngayon lang dahil natatakot akong masaktan ka. Nang makita ni Warren kung gaano tiwala si Lance, nakaramdam siya ng kaunting galit sa kanyang puso at sinabing, kung ganoon, hindi na natin ito kailangang itago, paano kung sa pagkakataong ito, lahat tayo ay nagpapakita ng ating pinakamalakas na lakas. Huwag mag-alala tungkol sa kung sino ang sasaktan mo. Okay, kaya mag-ingat ka. Ikaw din.
Pagkatapos sabihin iyon, ginamit ni Weingarten ang kanyang pinakamalakas na hakbang. Heavenly Thunder Strike. Ang espada na hawak ni Warren ay mas mabilis pa, na bumubuo ng mas malaking magnetic field. Ang kuryente ay maraming beses din na mas pinahusay kaysa ngayon, ang kuryenteng dala niya sa kanyang espada ay parang generator, ang kuryente ay kumaluskos. At binaril sa paligid ng kanyang espada, at mukhang hindi maihahambing na nakakatakot. Alam din ni Lance na talagang nakakatakot gaano man kalakas ang isang lalaki, ang kanyang katawan ay lilito na manhid pagkatapos makuryent saglit, at pagkatapos ay natapos na. Sa makatuwid, hindi nagatubili si Lance na buksan ang Lifeblood Hiding. Lifeblood Hiding, bukas. Biglang tumaas ang lakas ni Lance ng hindi kilalang halaga, at ang kanyang buong reaksyon, bilis, at lakas ay tumaas hanggang sa limitasyon ng kanyang katawan. Walang habas na pumatay si Warren, sa loob-loob niyang sinabi, "Cyrus, ito ang pinilit mong gawin ko, sana ay mapaglabanan mo ang espadang ito." Ang katawan ni Lance ay biglang nawala, na parang nawala siya sa isang kisap mata, ang bilis ay napakabilis. Hindi man lang lumaban si Lance gamit ang espada ni Warren, pagkatapos ng lahat, ang kanyang espada ay may dalang malakas na kuryente, si Lance ay magiging dehado, kaya gawin mo na lang itong walang dala. Ang paggiting ay wala na sa parehong antas kapag nahaharap sa ganoong kabilas na reaksyon at bilis mula kay Lance. Hindi makapag-react si Warren at naisip na si Lance ay nakatayo sa tapat niya nang biglang may tumama sa kanyang mukha ng isang anino, napakabilis, hindi makaiwas, na parang isang bundok ang bumagsak sa kanya. Boom! Sa sumunod na segundo, bumagsak ang buong katawan ni Warren sa mga tile sa bubong, at sa kalampag, ang kanyang katawan ay dumiretso sa 12-dosenang palapag mula sa pinakamataas na bubong, hanggang sa ibaba ng gusali. 1408. Sa sandaling hinaypan siya sa ilalim ng gusali, si Wittin ay walang malay, puno ng dugo, at ang espada na hawak niya ay hindi makita, kahit na malakas ang kuryente, ito ay walang silbi. Sa eksena, hindi mabilang na mga tao ang natahimik ng ilang segundo nang hindi nagre-react. Sa sandaling ito, natulala si Prinsesa Mira. Sa mga mata ni Prinsesa Mira, ang halos walang talo na martial skill ni Warren, ang Heavenly Lightning Technique, ay ang pinakasinasamba niya. Ang dahilan kung bakit labis na sinamba ni Mira si Warren ay dahil naramdaman niyang kaya ni Warren na lumikha ng kidlat, siya ay simpleng Diyos. Ngunit hindi niya inaasahan na ngayon, nang makipag-sparring siya kay Lance, siya ay sinuntok hanggang dulo ni Lance nang pareho silang gumamit ng kanilang pinakamalakas na lakas. Tila hindi makapaniwala si Mira na ang napakalakas na Warren, ang napakalakas na Heavenly Lightning Power, ay hindi makakapantay sa suntok ni Lance. Warren! Kuya Warren! Si Geoff at ang iba pa, gayon din si Mira, ay lumipad din sa lupa sa gulat. Ang buong mukha ni Warren ay namamaga, nakahiga sa lupa na hindi gumagalaw. Kung tutuusin, ang lakas ng suntok ni Lance matapos buksan ang Lifeblood Hidden ay sapat na para pabagsakin ang isang gusali. Si Lance ay abala rin sa paglipad pababa. Nakita ni Lance na si Warren ay walang malay sa kanyang sarili, sa loob ay napakakol, hayaan mong isipin mong malakas ka, hayaan mong huwag mong ilabas ang pinakamalakas na lakas at maglakas loob pa ring sabihin na natatakot kang masaktan ako, ngayon kung sino ang nasugatan, lahat makita ito. At syempre, hayaan si Prinsesa Mira na makita kung sino ang pinakamalakas. Syempre, ang pinakapanginoon. Well, okay. Si Lance ay abala sa sinasabi. Pinandilatan ni Mira si Lance at sinabing, "Cyrus, nataman ka na ng husto, may hiwa lang tayo." Sinabi ni Lance, "Prinsesa Mira, masyado kang nagkakamali sa akin kung sasabihin mo iyan, ngayon lang nakita ng lahat, ayaw kong ilabas ang pinakamalakas kong lakas. Sinabi ko na natatakot akong masaktan si Warren, ngayon ay inilabas ko na ang aking pinakamalakas na lakas, nakita ito ng lahat, nasugatan ko si Warren, kaya wala akong magawa." Ngunit hindi ka dapat maglagay ng ganoon kabigat na kamay. Umiling si Lance, "Mali, kung tama lang talaga ang tama ko, baka matagal nang namatay si Warren, isipin mo, bakit bigla ko na lang ibinato ang espada ko at ginamit ko na lang ang kamao ko."
Kung hindi ko lang pansamantalang itinapon ang aking espada, kung gayon ang suntok na ito ay magiging espada na ito, at sa putol na ito sa ulo ni Wettin, sa tingin mo ba ay mabubuhay pa siya? Mira, binaygo mo ako? Binaligtad ang katotohanan at binabalangkas ako, ngayon lang Wei napakalakas ni Ting gamit ang isang espada, at ako, para hindi siya masaktan, pansamantalang ibinato ang aking espada, ginagamit ko ang aking buhay para hindi siya masaktan Walang masabi si Mira, parang iyon nga ang nangyari, kung ang suntok na iyon kanina lang, ay naging espada, nahati nga ang katawan ni Warren sa kalahati, hindi banggitin ang koma na kinaroroonan niya ngayon. Tumawa si Joff, Mira, nagkasala ka kay kapatid na Cyrus, nagtataka lang ako kung bakit biglang inihagis ni kapatid na Cyrus ang kanyang espada, ito ay dahil sa takot siyang masaktan ang buhay ni kapatid na Warren. Kapatid na Cyrus, ikaw ay tunay na mabait at matuwid, mangyaring tanggapin ang aking paggalang, ako, si Joff, ay 5 beses na mas mabait at matuwid sa iyo. Hahaha, Kuya Joff, magalang ka, nagpapalitan lang kami ng ideya. Pero, kanina lang nung pareho kayong naglabas ng pinakamalakas na galaw ni Warren, hindi nagpigil si Warren pero ikaw, ibinato mo ang espada mo, ginamit mo sana ang kamao mo, nagpigil ka. Hahaha. Tumawa si Lance, sa katunayan, ibinabalang ni Lance ang kanyang espada, hindi dahil sa takot siyang patayin si Warren, ngunit, ang espada ni Lance ay may kuryente, ayaw makipag-away ni Lance kay Warren. Kaya lang, iniwan niya ang kanyang espada at ginamit ang kanyang kamao. Sa sandaling ito, nahihiya si Prinsesa Mira, hindi. Kung iisipin na si Lance ay napakabait, sa kabaligtaran, si Warren ay tumama lang sa kulog noong araw na iyon, ngunit hindi siya nagpigil, buti na lang, si Lance ay mas malakas kaysa kay Warren, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay talagang hindi maiisip. Sinabi ni Prinsesa Mira, iyan, Cyrus, pasensya na, ngayon lang kita naintindihan. Ayos lang, napakaraming tao, hindi ako makikialam sa babae. Sige, tingnan natin kung ano ang kalagayan ni Kuya Warren, may alam akong konting medical skills, gagamutin ko. Kuya Warren para sayo. Pinababa ni Lance ang namamagang mukha ni Warren sa buong view ng publiko, at pinahintulutan si Warren na muling mabuhay. Agad nagamulong si Warren at walang malay na sinabi, nasaan ito? Patay na ba ako? Sinabi ni Lance, Brother Warren, huwag kang mag-alala, hindi ito patay. Phew! Huminga ng malalim si Warren. Si Warren ay abala sa pagsasabing, Brother Cyrus, pasensya na, napatawa lang kita, hindi ko inaasahan na napakalakas mo, napakalakas na ikaw at ako ay hindi magkapareho. Ito ay isang sayang sinabi ko lang natakot akong masaktan ka, pero hindi ko inaasahan na lalabas mo ang pinakamalakas mong lakas, pero sapat na para patayin ako sa ilang segundo, nahihiya. Haha, Kuya Warren? Sparring lang tayo? Hindi mo kailangang ikahiya, tsaka mahaba pa ang future, sa huli, hindi pa rin sigurado kung sino ang mas malakas at kung sino ang hihina. Sabi ni Lance. Kung gaano kahanhin si Lance, mas nahihiya si Warren, sa pag-iisip na naisip niya na inilabas niya ang kanyang pinakamalakas na lakas, sapat na upang masaktan si Lance, gusto ko talagang maging katawa-tawa. Sinabi ni Joff, Brother Warren, maswerte na si Brother Cyrus ay biglaan at pansamantalang lumipat sa paggamit ng kanyang mga kamao, kung hindi, ang iyong ulo ay nasa 2 hati ngunit nailigtas ni Cyrus ang iyong buhay. Nahiya si Warren, salamat kapatid na Cyrus, sa iyong awa. Ngumiti si Lance at sinabing, ayos lang, siya nga pala, si Prinsesa Mira ay labis na nag-aalala para sa iyo, mas mabuting magsabi ka ng ilang salita kay Mira, huwag mo siyang hayaang patuloy na mag-alala. Malungkot na tiningnan ni Mira si Lance, ano ang silbi ng pagpapalaki sa kanya sa magandang dahilan. Tumingin si Warren kay Mira at sinabing, natalo ako, sorry na nabigo ka, hindi talaga ako katapat ni Brother Cyrus, kung hindi dahil sa kanyang awa, sayang. Sa sandaling ito, walang nang ahas na aminin si Warren, kung tutuusin, halos mawalan na siya ng buhay, ano pa ba ang kailangan niyang iligtas ang mukha?
Walang ibang sinabi ang mga taong nanunood sa paligid, hindi maganda si Warren o kung ano paman, nakita ng lahat na malakas talaga si Cyrus. Sinabi ni Geoff na si Warren ay hindi rin kalaban, talagang hindi ito kalokohan, natatakot ako na ang pinagsamang Geoff at Warren ay hindi magkatugma. Sa makatuwid, ang lahat ay agad na ginawang pagsamba ang dati nilang sama ng loob kay Cyrus, pagkatapos ng lahat, ang isang napakalakas na tao ay sasambahin kahit saang imperyo siya nagmula. Asawa. Sa oras na ito, lumipad si Wendy, nakatingin kay Lance na may masayang mukha, napakalakas ng kanyang asawa, binubugbog si Warren sa publiko ng ganito, syempre, doble ang pagmamalaki ni Wendy. Tumingin si Wendy kay Mira, ang mga mata ay tila may bakas ng pagmamalaki, sa loob ay tila nagsasabi, Prinsesa Mira, tingnan mo, aking siyang gang kung gaano kalakas bago ko sinabi na maging kapatid ako, tumanggi ka pa rin, tama. Hindi man lang tumitingin ang mga mata sa siyang gang ko, hehe, ngayon, gusto mo na ang tao, at ang siyang gang ko ay hindi pa level, hehehehe. Wendy blossomed with joy inside. At nakita ni Prinsesa Mira ang mga mata ni Wendy, tila hinuhulaan ang panloob na pag-iisip ni Wendy, lalo pang nanlungo, natalo si Mira at sinabing, sige, tapos na ang pagputol, pagkatapos ay babalik muna ako sa palasyo, kapatid ni Warren, magpahinga ka ng mabuti. 1409. Si Warren ay abala, Mira, ipapasakay kita. Hindi na kailangan, malapit na. Sige. Nakita rin ni Warren na nadismaya si Mira sa kanya, ngunit wala siyang magawa, talagang hindi siya kalaban, at natalo siya ng walang pag-aatubili. Pagkatapos ng lahat, si Cyrus ay mas malakas kaysa sa kanya, kung siya ay hindi, ito ay magiging ridiculously self-importante. Sinabi ni Lance, Xiao, bumalik din tayo. Manam, asawa. Tumango si Wendy at hinawakan ang braso ni Lance, sinabi sa kanyang puso, kailangan kong paglingkuran ng mabuti ang punong ministro ngayong gabi, upang maipahayag ko ang pagsamba ng aking puso para sa kanya. Si Lance ay nasa Grand Precious Empire, at ang usapin ng pagkatalo sa unang henyo, si Warren, sa isang koma ay parang buhawi, at kaagad, kumalat ito sa buong kabisera at kumalat sa buong Grand Precious Empire. Naniniwala ako na sa lalong madaling panahon, malalaman din ito ng Great Martial Empire. Si Lance ay patuloy na nanirahan sa Great Precious Empire sa loob ng kalahating buwan, pagkatapos ay handa na siyang umalis. Bagamat si Lance ay ikinasal kay Wendy dito, imposibleng manirahan dito magpakailanman, kailangan pa rin ni Lance na makipagsapalaran. Mayroon pang 30 hanggang 40 taon upang makapasok sa Returning Void. Ang gawain ay malayo sa madali. Asawa, hayaan mo akong sumama sa iyo, gusto ko ring sumama sa iyong paglalakbay. Wika ni Wendy. Samahan mo ako, Oo, Sagittarius, ayaw mo ba ng pakikipagsapalaran? Sa ating Great Precious Empire, mayroong isang lugar na tinatawag na Valley of Ghosts, kung saan ito ay lubhang nakakatakot, at narinig ko na maraming malalakas na tao ang namatay doon, hindi mabilang na taon na ang nakakaraan. Hindi mabilang na taon na ang nakalipas. Mga 10,000 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng digmaang pandaigdig, at naroon ang lugar ng digmaang pandaigdig, at napakaraming makapangyarihang tao ang namatay doon, kaya't sa ngayon ang buong Ghost Valley ay madilim at madalas na pinagmumultuhan, at mayroong isang misteryosong kapangyarihan sa madilim. Magpunta tayo sa Valley of Ghosts, ngunit hindi natin ito maaaring ipaalam sa aking lolo. May ganoong lugar, bakit hindi alam ng lolo mo? Hindi niya tayo papayagang pumunta doon, ang lugar na ito ay isang ipinagbabawal na lugar ng Great Precious Empire, kahit na may pumasok na Return Void Powerhouse, they risk death. Sobrang nakakatakot. Oo. Pumunta doon ang lolo ko kasama ang ilang kaibigan noong nasa hustong gulang na siya, at bilang resulta, ang lolo ko lang ang nakabalik na buhay. Kung nakakatakot ang lugar, bakit mo ako niyaya pumunta? Asawa, talagang naging adventurous ako mula pa noong bata ako, at gusto kong makita kung ano ang mga misteryong ibinibigay ng Ghost Valley nito, kaya hindi ko talaga kaya, magkita tayo kina Warren, Geoff, at Mira at sabay na kayo.
Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Naisip ito ni Lance, at nagpas siyang pumunta sa Ghost Valley para magsaya. Inimbitahan ni Lance sina Warren, Geoff, at Mira sa bahay. Kuya Cyrus, ano ba, hindi na ulit sparring session, hindi mo kami kalaban. Nakangiting sabi ni Geoff. Sinabi ni Lance, kayong tatlo ay mga lokal, kaya tiyak na hindi kayo magiging pamilyar sa Valley of Ghosts. Ang dahilan kung bakit ako umalis sa Great Martial Empire ay para lumabas at pumunta rito, at nang marinig ko ang tungkol dito. Lugar, gusto kong tingnan, gusto mo bang tuklasin ito ng magkasama? Ang Valley of Ghosts. Nagulat silang tatlo, masyadong matapang si Lance. What? You don't dare to go. Kuya Cyrus, sigurado ka bang gusto mong pumunta sa Ghost Valley? Ang lugar na ito ay ipinagbabawal sa amin ng mga nakakatanda sa pamilya ko. Haha, syempre pupunta tayo ng hindi sinasabi sa lahat, pero may iiskandalo ako, kung magdesisyon tayong pumunta sa lugar na to, dapat handa tayong mamatay, okay ka lang. Ako. Sina Warren, Geoff, at Mira ay walang imak. Sinabi ni Mira, bagaman ang Ghost Valley ay may mahiwagang kapangyarihan, ito ay dapat na isang dating larangan ng digmaan kung saan maraming mga undead na nabubuhay pa, ang Ghost Valley na ito, sa katunayan, ay walang anumang mga espesyal na tampok sa kanyang sarili, ito ay isang lambak lamang na may radius ng 10-10 kilometro, at ang isang maliit na lugar ay hindi maaaring magkaroon ng anumang henyo. Kaya pupunta tayo roon para magpahinga para dito, ngunit para masatisfy ang ating panloob na kuryosidad. So, ayaw mong pumunta. Cyrus, ipinapayo ko rin sa iyo na huwag pumunta, wala talagang punto, sa halip ay mataas ang posibilidad ng kamatayan, kaya bakit ka mag-abala? Hahaha, dahil hindi ka pupunta, mag-isa akong pupunta, iligtas ka sa pagkamatay mo dyan, tapos hahanapin pa ako ng pamilya mo. Sabi ni Lance. Ang tatlo ni Warren ay walang imak saglit. Napagdesisyonan ni Lance na mas mabuting pumunta ng mag-isa, kahit si Wendy ay ayaw niyang sumama sa kanya, dahil tuwing 10 tao ang pupunta sa lugar na ito, 8 tao ang mamamatay, kaya mas mabuting pumunta ng mag-isa. Kinabukasan, tahimik na umalis si Lance sa kabisera at pumunta sa kalsada ng mag-isa. Asawa, gising na. Asawa, natutulog pa. Itinaas ni Wendy ang kubrekama, at sa loob ay isang unan. Nasaan si husband? Saan siya nagpunta? Asawa. Oh my God, hindi naman siya mag-isa pupunta sa Ghost Valley diba? Natakot si Wendy dahil sa malamig na pawis, kahapon pagkatapos dumating si Warren at ang iba pa, ilang panghihikayat, nagpa siya si Lance na huwag pumunta. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na sa madaling araw sinamantala ni Lance ang morning practice ni Wendy, ngunit siya mismo ang tumakas. Agad namang hinanap ni Wendy ang kanyang lolo sa tuhod. Great Lolo, hindi maganda. Ano ito? Ang aking asawa siya ay tumakbo sa Valley of Ghosts sa kanyang sarili. What? How could he so stupid, hindi mo ba sinabi sa kanya kung nasaan yon? Sabi ko naman sayo, yayain niya si Warren at ang iba pa na sumama sa kanya, pero pagkatapos na kumbansihin siya ni Warren at ng iba pa, nagpa siya silang huwag ng sumama, hindi ko akalain na nagsisinungaling siya sa akin. Bilasan mo siyang sundan, siguraduhin mong pigilan siya bago siya pumasok sa Ghost Valley, kapag nakapasok siya, halos mamatay na siya. Mabuti. Agad na pinangunahan ni Wyatt Whale ang mga tao sa kanyang bahay upang habulin si Lance. Kumalat din ang insidenteng ito sa kabisera, at nabigla ang lahat. Itong Cyrus, siya ay masyadong walang utang na loob, sa tingin niya ay wala siyang kinakatakutan pagkatapos talunin si Warren, at naglakas loob siyang pumasok sa ipinagbabawal na Ghost Valley ng Great Precious Empire, talagang naghahanap siya ng kamatayan. Kung gusto niyang hanapin ang kamatayan, hayaan mo siyang hanapin ito. Sayang lang Wendy, kakasal lang niya at malapit na siyang mabalo. Mas mabuting mabiyuda para magkaroon ng pagkakataon ang iba. Nabalitaan din ito ni Warren at Mira, Geoff at ang iba pa, pagkatapos,
agad silang tatlo ni Warren, Mira at Geoff, upang habulin si Lance para tumulong na habulin si Lance pabalik. Huwag hayaan mo na talagang mabalo si Wendy, tutal maganda naman ang relasyon nila ni Wendy. Sa kasamaang palad, saan nila maaabutan ang apoy na hayop ni Lance, ang bilis ay hindi pangkaraniwan, lalo na pagkatapos ng kamakailang pag-akyat sa lakas ng Little Fire. Inabot si Lance nang wala pang isang buwan bago makarating sa labas ng Ghost Valley. Ang maulap na bulubundukin sa unahan ay dapat ang ipinagbabawal na lupain ng Great Precious Empire. Gusto kong makita kung ano ang nakakatakot sa Ghost Valley na ito. Kuya Lance, nakapagdesisyon ka na ba? Oo naman. Pero paano kung mamatay ka? Munting apoy, mas mapanganib ang lugar, mas maraming pagkakataon ang umiiral, kailangan kong humakbang sa Return to Void sa loob ng 30 o 40 taon, kailangan kong maglagay ng mas maraming panganib at pagsisikap kaysa sa mga normal na tao. Kung mamatay ako, kung gayon mamamatay, na hindi mamamatay sa buhay. Mabuti. Ang Little Fire at Lance ay agad na pumasok sa Valley of Ghosts. Sa sandaling makapasok sila sa Valley of Ghosts, naramdaman ni Lance na may naramdamang takot sa hangin, at ang kanyang buong isip ay mapurol. Sinabi ni Lance, hinding-hindi ako maniniwala sa mga multo, hayaan mo akong malutas ang misteryo ng lugar na ito. 1410. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lance ang isang bugzo ng hangin na umiihip. Ang kanyang mga pores ay hindi natural na tumaas ang goosebumps, at isang nakakagigil na panginginig ang bumangon sa kanyang loob. Gayunpaman, tumawa si Lance, halika ng mas mabangis, sa pag-aakalang matatakot akong makisali sa ganoong maliit na panlilinlang, hindi ako naniniwala sa mga multo. Ngunit, Kuya Lance, nakaramdam ako ng takot, ano ang dapat kong gawin? Munting apoy, huwag kang matakot, kailangan mo lang maniwala sa loob na walang multo sa mundong ito, pagkatapos, magiging maayos ang lahat. Ngunit, may bugzo ng hangin dito at nakakatakot na kapaligiran sa hangin, paano ko ito ipapaliwanag? Magpanggap na lang tayo na espesyal ang kapaligiran dito, kapag iniisip mo kung ano mang multo sa loob, mas matatakot ka, tapos mag-hallucinate ka, tapos ang daming namatay dito dati, normal lang. Na pumunta dito at gumawa ng ilang mga abnormalidad sa pag-iisip. Kung tutuusin, napakaraming tao ang namatay dito, normal lang na pumunta dito at magkaroon ng ilang mga abnormalidad sa pag-iisip. Sa palagay ko ang dahilan kung bakit naging Valley of Ghosts ang lugar na ito ay ang pag-iisip. Ang enerhiya dito, sa siyentipikong mga termino, ay mayaman sa magnetic field, at ang utak ng mga pumapasok dito ay naiimpluwensyahan ng magnetic field, na humahantong sa ilang self-mutilation, o kahit na pagpatay at mga ganoong bagay. Na minsang nakapasok dito, hindi sila pinatay ng mga multo dito, kundi ng sarili nilang mga tao na pumatay sa sarili nilang mga tao. Little Fire, anong ginagawa mo? Biglang lumingon si Lance, at nakanganga si Little Fire. Kagatin si Lance. Umuungol. Nakapangiwi ang kanyang mga ngipin, sumigaw si Little Fire at kinagat si Lance ng isang mabangis na kagat. Little Fire, baliw ka. Gaya ng inaasahan, tila galit si Little Fire. Nang makita ang Little Fire na ganito, alam ni Lance na ginawa niya ang lahat ng tamang paghuhusga. Ang magnetic field dito ay mayaman at naapektuhan ang lahat ng nilalang na pumasok dito, pagkatapos ay nawalan sila ng malay, at si Little Fire ang nawalan ng malay. Ngayon, bang! Sinampal ni Lance ang Little Fire at pinatalsik siya, pagkatapos ay isang panloob na puwersa ang napasok sa ulo ng Little Fire. Natahimik si Little Fire. Minister, ako? Anong problema ko? Little Fire, sinubukan mo lang akong kagatin. Paano naman? Naku, normal, naapektuhan ang utak mo ng magnetic field dito at nag-hallucinate, mukhang hindi sapat ang isip mo para labanan ang magnetic field dito, kaya lumabas ka at hintayin mo ako sa labas. Ano naman sayo? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Pagkaalis ni Little Fire, nanatili si Lance na mag-isa sa Ghost Valley. Habang lumalalim si Lance sa Ghost Valley, mas lumalabo ang kanyang mga mata.
Isang puting anino ang biglang lumipat sa harap ni Lance at nawala, ang puting anino na iyon na may kapa. Naramdaman ni Lance na gumagapang ang mga langgam sa kanyang mga paa, tumingin sa ibaba, nasaan ang mga langgam, hinawakan ng isang kalansay ang mga binti ni Lance, nagpupumilit na umakyat. Sa loob-loob na sinabi ni Lance sa kanyang sarili, ilusyon ang lahat ng ito, maraming tao ang namatay dito, ang espiritu ng mga patay ay hindi maaaring maghiwa-hiwalay, ito ay nagiging magnetic field at nakakaapekto sa aking utak, lahat ng nakikita ko ay mali. Sa lakas ng loob, tumingkayad si Lance at tumingin sa balangkas, ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at pinilit ang sarili na halikan ang balangkas. Hello, Kiss 1. Bumaba ang halik ni Lance patungo sa balangkas na iyon. Gaya ng inaasahan, walang dumampi ang mga labi ni Lance. Haha, sasabihin ko lang na isa itong ilusyon. Sa sandaling idilat ni Lance ang kanyang mga mata, nawala ang kalansay na iyon. Hinamak ni Lance ang isang nguso, at inisip kung gaano kaitikot ang ilusyon, totoo o mali. Kaya, nagpatuloy si Lance ng mas malalim. Pagkatapos umakyat sa isang bundok, biglang nakita ni Lance sa loob ng bundok, mayroong isang kahoy na bahay. Hoy, may kasama pang ang pamilya. Naglakad si Lance papunta sa bahay na iyon. Sa pintuan, isang maliit na batang lalaki ang tumakbo palabas ng sandaling iyon. Nagtataka ang batang iyon kay Lance. Nagtanong si Lance, munting kaibigan, bakit ka nakatira dito? Ang batang iyon ay tumingin kay Lance nang hindi nagsasalita. Pam-pam. Sa sandaling iyon, may sumigaw mula sa bahay at lumabas ang isang babae. Ah! Nagulat si Lance nang makita ang babaeng iyon, at ang babaeng iyon ay nagulat din. Suchen. Chi-chi. Bakit ka nandito? Nagulat si Lance, oh Thalia. Lance, nandito ka, pasok ka at maupo ka. Siya ba? Ito ang aking anak na si Pangpang, ang aking asawa ay nasa labas, siya ay babalik kaagad. Sabi ni Thalia. Nanlamig ang buong katawan ni Lance sa pwesto. Lance, huwag kang matigilan, pasok at kumain. Lance, turuan mo ang anak ko kung paano magsanay ng martial arts. Lance, ikaw ay walang utang na loob na anak ng aso, papatayin kita. Puff! Biglang naramdaman ni Lance ang pananakit sa kanyang tiyan, at nang tumingin siya sa ibaba, isang espada ang ipinasok sa kanyang tiyan, ang parehong espada na hawak ni Thalia sa kanyang kamay. Chenji, anong ginagawa mo? Lance, papatayin kita? Mamatay? Mamatay para sa akin, lilipulin ko ang buong Sherman mo. Thousand Jedi, bakit mo ginagawa ito? Mamatay. Sa susunod na segundo, ang espada ay itinulak muli ng mas malalim, na tumusok mula sa likuran. Poof! Dumura si Lance mula sa kanyang bibig at tumingin kay Thalia sa sakit. Noon lang, isang tanong ang biglang pumasok sa isip ni Lance, paano nalaman ni Thalia na siya ay miyembro ng Sherman? Hindi tama. Sa sumunod na segundo, nawala ang lahat ng eksena sa kanyang harapan, hindi na siya nakita ni Mo Chen, wala na ang batang lalaki, at wala na ang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Nang tumingin si Lance sa ibaba, tinutusok niya ang isang espada sa kanyang tiyan, at ang taong tumutusok sa espada ay siya mismo. Sinaksak ni Lance ang kanyang sarili ng isang espada. Phew! Humiga si Lance sa lupa at huminga ng malalim. Mula ngayon, kahit anong makita ko, ayaw kong maniwala, gusto kong maging matatag sa puso ko, kahit na ito ang imahe na hindi ko gustong makita. Binandahan ni Lance ang sarili. Gayunpaman, habang binabalutan ang sarili, napansin ni Lance na lumalabas ang kanyang bituka. Tumawa si Lance, ang pagdaloy ng kanyang kapatid na babae, ito ay isang ilusyon. Oo naman, sa susunod na sandali ay nawala muli ang imahe ng mga bituka na umaagos palabas. Sa sandaling ito, biglang tinapik siya ng isang tao sa balikat ni Lance. Matalim na tumingin sa likod si Lance at nakitang si Prinsesa Mira iyon. Prinsesa Mira, anong ginagawa mo dito? Pumunta ka sa impyerno. Tinakpin ni Lance ang kanyang dibdib at muling sinaksak.
Bulong ni Lance sa sarili, peke, lahat ay peke, yin ang bulaklak na prinsesa ng kapatid mo, susuyuan ko ang nanay mo. Binuksan ni Lance ang kanyang mga mata upang makita kung nasaan si Prinsesa Mira, at muling sinaksak ang sarili. Ang katawan ni Lance ay puno ng dugo, ang kutsilyong ito, halos saktan ni Lance ang kanyang sariling puso. Ano ba, sinasaksak mo ang sarili ko ng ganito, kung magpapatuloy ito, hindi ba ako mamamatay sa sarili kong kamay? Forget what they doing, keep on